Ang OA naman ang aga ng gising ko. Wala pang alas 4 na madaling araw yan. Nakaligo na ako at eto magbe-breakfast na nga pala ako. So ang uulamin ko nga pala dito, eto yung nilutong manok ni Pinggoy sa air fryer kahapon. Ang nangyari kasi sobrang pagod ko nga kahapon. Hindi ko talaga natikman yung niluto niyang manok. Tapos ngayon ko lang siya nakain. Tapos tinernohan ko pa ng Mang Tomas. Napakasarap! So parang nga hindi ako antokin dahil napakadami kong 2 nagkape na muna ako dito. And may nagtanong pala kung kamusta yung update dito sa thermos. Ayan, okay na okay pa rin siya. Tumatagal pa rin yung init niya kahit kinabukasan pa nga. Let's say, madaling araw nag-init si Pinggoy, naglagay na siya ng mainit na tubig dyan. Kahit kinabukasan, mainit pa rin naman siya. Pero hindi na OA sa init ha. Kasi more than 24 hours ba naman. Diba nito nakaraan, naubos ko nga yung mga labahin ko. Pero this time, eto naman, minumulto naman ako ng mga 2 na siguro pangalawang araw na nga yata dito sa sofa ng mga yan. At for today's video, tatapusin ko na nga ang pagtutope sa gabundok na 2 kaya samahan nyo ako. And para naman hindi ako mabagot dito, manonood ako. Kaya naman talagang pumwesto ako dito sa harap ng TV. Actually, dapat sa kwarto ako para sana malawak yung kutso na pwede kong paglagyan. Kaso natutulog pa yung mag-aama ko ng mga oras na yan. So ang pinanood ko nga pala dito is Miss Incognito. Nakadalawang episode ako. Tapos hindi pa rin tapos yung 2 ko. Pagtingin ko sa kusina, gising na nga itong si Kowa. At kita mo naman yung pinaggagawa. Sinasabon yung lababo gamit ang safeguard. Hoy, grabe kang bata ka talaga. Nagmarinate pala ng bango si Pinggoy at ito yung pinrito niya. Inulam namin for lunch. Ang dami namin nakain. Grabe, ang sarap. Tapos, meron kasi akong kailangang gawang content na food processor from Simpla. So, ang ginawa ni Pinggoy, dahil meron pa kaming 3 malalaking patatas, tinimplahan niya tapos niluto niya. Oh my God! Para siyang KFC talaga. Even yung thickness ng slices, ang sarap talaga. Hindi sa OA. Napakaswerte ko talaga na natitikman ko itong mga pinagluluto ni Pinggoy dahil kung hindi, bibilhin ko pa talaga yung mga ganyan sa labas. Ito na nga yung bagong food processor natin from Simpla. So, sakto dahil kailangan nga ni Pinggoy magiling ng baka para sa gagawin niyang burger patty. Ito yung gagamitin niya. So, ayan nga, 2 liters nga pala ang capacity nito at siya na talaga ang punong abala. Every time meron ako mga ganitong content wherein kailangan ng mga luto-luto, siya lahat yan. Tatawagin niya na lang ako kapag ready na para i-video ko na nga. O, diba? Grabe ka supportive. Yan. Meron nga pala itong 2 level of speed and sa pagkakaalam ko, ang price range nito is around 500 to 700 pesos. So, eto nga pala at kakaunti muna yung inilagay niyang baka dyan bago niya timplahan. Then, eto naman yung level 2. Ang ganda. Nagdagdag pa siya dyan ng baka para medyo madami-dami naman siyang patties or burger patties na magawa and tsaka niya lang din tinimplahan bago niya tuluyang iprito. So, bale kanina, nagluto siya ng fries. 2 salang yung ginawa niya. Yung unang batch para sa mga bagets, tapos itong batch, tinabi niya talaga para sa presentation ng gagawin naming burger at yun na rin na magsisilbi naming DIY date. DIY date? Pwede ba yung ganun? Basta makapag-date lang kami na dito sa bahay naman. At ayan na nga yung burger patty. Siyempre, para mas masarap talaga yung burger, mga sandwich. Alam na alam ni Pinggoy, gusto ko talaga yung may pipino, lettuce, tomato. So, para naman sa sauce, gumamit lang siya ng mayonnaise. Tapos nagdagdag lang ako ng chicken sandwich spread para mas masarap. At eto na nga po, may pakandila pa nga tayo dito sa table. So, kinamay ko na yung fries dahil malinis man yung kamay ko. Tsaka kami na naman dito kakain. Eto nga pala, para feel talaga namin na maladate ang atake. May pa-scented candle tayo dito. Fresh bamboo nga pala itong scent na napili ko. Naisip ko kasi pwede ito para doon sa candle warmer namin. Pero pwede rin naman siyang sindihan ng posporo or lighter. So, ayan. At for the video muna ang mamshi dito baga namin tuluyan niyang kinain. Actually, 4 na patties yata yung nagawa ni Pinggoy. Isa nilagay niya sa ref, isa niluto niya. Nakain niya na yung burger niya. So, ito daw 2 burger para sa akin talaga to. Pero sinamahan niya nga ako dito kasi kailangan ko nga mag-film para sa ginawa niyang burger. And grabe. Hindi sa OA, pero ang sarap talaga nitong burger na to. Gustong gusto ko. Hindi ko alam paano niya nagagawa na
Nagtansya-tansya lang naman siya ng timpla doon sa patty habang ginigiling niya sa food processor. Pero nakuha niya talaga yung perfect na timpla ng patty. Tapos yung french fries, kalasa talaga siya ng KFC. Even yung texture niya pag kinagat mo, basta parang gano'n, nabitin nga ako nakaramdam yung mga bata na may french fries. Ayan, pinagkakuhanan ng mga bagets ang fries. So after nga kumain ito na yung nagsilbing dinner ko rin. Nakatulog ako niyan. Tapos kinabukasan, pagising ko, may isa pa ngang natira. Ayun na yung kinain ko. Yung mga tinupi ko kahapon, andyan pa rin. Nandyan pa rin. Tapos si Pinggoy nga pala, hindi ko na i-share nung kailan, pero meron na po siyang work. So siya po ay working from home at QA pa rin naman siya. So si Pinggoy, talagang ang gusto niya kasi work from home and gusto niya is QA pa rin sana. Marami na rin naman siya naging interview in the past, pero ngayon nga lang meron talagang nag-align ang mga kuan. So thank you very much, Lord. So ayun nga ang pinagkakaabalahan niya. Buti na lang din meron pa rin siyang desktop dito, so pwede niya namang magamit yun. Kaso ang naging problema, di ba nung nakaraan nagkakaroon kami ng interruption sa internet, so nakakaloka talaga. Anyway, naligo na nga rin pala ako nito at ginamit ko na nga yung bagong t-shirt na kailangan natin gawa ng video. At meron ako dito parang itsurang smartwatch siya, di ba? Pero talagang time lang yung makikita mo sa kanya. Nasa around 50 pesos lang yan. O di ba? Kung gusto niyo talaga ng very affordable dupe na mga smartwatch, for the go nyo na, link na mga yan ay nasa comment section and nasa showcase ko rin. So ayan na nga, at for the film lang tayo dito. Kala mo naman talaga, walang bundat na siya ng momshi niya. Then nag-film pa nga ako para dito sa Corolla shoes na very Christmas season ng atake. Ang cute-cute niya, parang nakakaputi pala siya ng legs ng paa, diba? Pagkatapos mag-film ng kung anik-anik, may natira pa pala kaming marinated bango. So ayan nga yung kinain namin. Ang dami nakain ng mga bata talaga. So meron pa lang parang milk feeding program doon sa school ni Pinky. Technically, wala na silang pasok dahil modular na nga sila dahil nga sa sunod-sunod na mga lindol na nangyayari. So, kailangan lang pumunta ng school para kunin yung milk. So, since maya-maya pa naman daw pwedeng kumuha ng milk doon sa school, eto at mag-aasikaso na muna ako sa lababo. So, itong mga pinagkainan namin, mga hugasin. Paghuhugasan ko na nga siya. Medyo late posting lang po itong video na ito, ha. Sa kasalukuyan kasi ay nakalipat na nga si Papa. Marami kasi ako nababasang mga comment about doon sa paglipat ni Papa. So, magchichikahan tayo mamaya-maya. But anyway, finiflex ko lang na naglilinis naman ako ng lababo. So, eto nga palang air fryer. Hindi ko sure kung saan ko ba siya ilalagay. Eto ba ay ipapatong ko sa ibabaw ng ref or isisik ko lang dito sa metal rack na katabi ng aming lamesa. So, I think kailangan ko mag-reorganize ng mga gamit dito sa kusina and kailangan ko ulit mag-general cleaning dito sa ilalim ng lababo namin. Kasi napansin ko, ang dami na namang mga brown bag. Yung pag galing ka sa grocery, di ba usually mga brown bag yung pinagmimigay. So, pinagtatabi kasi namin sa ilalim ng lababo yun. Kasi kapag nagluluto nga si Pinggoy, tas may mga tilamsik ng mantika sa countertop o kaya sa sahig, yun yung ginagamit naming pamunas. Kasi feeling ko, ang dami ng tambak sa ilalim. So, ayusin natin yan very, very soon. As usual, ayan na naman po si Kowa sa walang katapusang paghuhugas ng kung ano-ano sa lababo. So, paalis na nga kami nito, papunta sa school ng ate. And wala namang pila. Actually, akala ko nga hindi ito tuloy. Start na pala ng distribution. Nagulat nga si Pinggoy, kailangan pala daw siyang picture. Right after that, tumiretso naman kami doon kina Papa. Nagpa-practice ako ng sayaw. Mag-bless kayo kay Papa Arnel. Nagpa-practice ako na ding ding ding. Yung turuan nga akin pa ganun. Hello! I miss you! Hello! Saan galing to? I miss you! Saan kayo galing? Ching 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 ching. So, today is the day na aalis na nga si Papa dito. So, bumisita pala kami dito dahil kailangan ko makausap yung landlord niya. So, marami nagtatanong, buti daw pumayag yung landlord ni Papa na aalis na nga agad siya. Kailan lang, kakalipat niya nga lang dito. Eto, at ito-tour ko nga kayo for the very last time dito sa dati niyang apartment, kung ano yung naging arrangement ni Papa dito. Eto nga palang linoleum, iiwan na namin
siya. 1 buwan pa lang yan. Pero I decided na paiiwan na lang natin kasi nakatiles naman yung lilipatan. So simula nung naghakot ng mga gamit si Papa from Pasig papunta dito sa apartment na to hanggang sa araw na ito, which is nung aalis nga siya dyan, nasa around 1 month and 8 days lang po yun. So in short na lang ito ha, kasi may mga exchange of concerns din naman ako bilang ako yung nagbayad ng renta ni Papa at saka yung landlord, which is shout out kay Nanay Dolly, napakabait po niya, and sa anak niya nasa Australia. So ayun nga, ang napagkasunduan is yung 2 buwan na 10,000 pesos, yun yung i-cover para sa whole stay ni Papa dito, pati na rin siguro yung kuryente, tubig, ano pa ba, kung merong kailangang i-repair, ganyan-ganyan. Basta, yun na, in short, 10,000 pesos. And kung bakit daw pumayag, at kung may contract daw ba, wait lang. Mission mo ngayong, kasi daily yan, ngayong araw pa lang may 11 pesos ka na. Wow! Tignan natin, the past 7 days, magkano na ang commission mo? Hindi na, okay na. Last 7 Finish days. your milk, Ayan pa lang. 30 for the month of October. May 11 pesos ka. Ito po ang current update ng commission ni Papa simula nag-start siya mag-affiliate. May 11 pesos na po siya. So, ganun talaga. Even ako, nung nagsimula ako, 30 pesos lang yung commission ko. So, sa simula lang naman yan. So, babalik lang tayo. Yes, meron pong contract, pero hindi naman indicated sa contract kung may minimum stay. Walang ganun. Walang ganun dun sa kontrata na yon. At saka, meron pa rin mga nagko-comment, bakit lilipat na naman? Kakalipat lang. Ang sagot lang po talaga dyan ay kailangan mas malapit si Papa sa amin dahil kahit na sabihin natin andito lang naman kami pareho sa Laguna pero 19 minutes drive away siya, so medyo nalulungkot pa rin siya. And nung nagkaroon nga ng chance, makalipat siya ng as in, kapitbahay lang namin, edi ginrab ko na talaga siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinausap ko agad yung landlord ni Papa. And sinabi ko yung concern ko na gusto ko nga maasikaso si Papa, especially sa pagkain niya. Kasi kung siya lang doon sa apartment niya, I don't think makakain niya ng mga sabaw-sabaw. For sure, magpiprito-prito lang yan ng mga dilis, tuyo, mga ganong pagkain niya. At saka, isa sa number 1 reason, kaya rin talaga nag-decide kami ni Papa na ilipat ko siya from Pasig all the way dito sa Laguna, ay lagi siyang nalulungkot doon to the point na parang nade-depress na nga siya. So hopefully nasagot ko po ang inyong mga katanungan, and shout out din sa aking landlord dahil same kami ng landlord ngayon ni Papa, kasi nung naging bakante nga yung lilipatan ni Papang bagong apartment, hindi niya muna pinost even though alam niyang maraming magkaka-interest nga doon. In-inform niya muna ako. So, thank you so much, Doc. Nga pala, mabalik lang tayo sa video. Dumiretso kami ng Galleria South. Nagpalakad-lakad kami sa may Landayan all the way hanggang Pasita, Shopwise, kung saan-saan pa dahil naghahanap nga kami ng laptop na affordable na pwede magamit ni Pinggoy pag work from home. Kasi di ba may mga times na nawawala ng internet. At least kung naka-laptop, pwede siyang pumunta doon sa kabila. Hindi ako mahilig sa laptop, kaya naggulat din talaga ako sa mga presyohan ng mga laptop ngayon. Tapos, meron kami nakita sa Pasita ng mga second-hand laptop. Bibili na talaga namin, nagbayad na kami. Last minute, may napansin nga yung nag-a-assist sa amin na sira daw. So, binalik naman sa amin yung payment and sobrang na-appreciate ko na ang honest niya talaga. Kasi kung iba yun, diba, basta makabenta lang. Ayun lang muna!